para pagtakpan ang pagbubuntis ng kanyang anak na babae. Isang pari ang lumapit sa isang simpleng binata mula sa isang nayon sa kanayunan at hiniling na pakasalan ang babae. Ang kasal ay ginanap ng tahimik sa isang maliit na simbahan na walang pagdiriwang. At di nagtagal, ang babae ay dinala upang tumira kasama ang kanyang bagong asawa sa isang liblib na lugar. Sa kagustuhang maging komportable ang babae, ang binata ay gumawa ng lahat para maibigay ang mga bagay na bihira sa nayon. Bumili siya ng refrigerator at nagpakabit ng water heater sa banyo. Iginiit din niya na sila ay matulog sa magkahiwalay na silid na binibigyan ang babae ng pangunahing kwarto. At sa tahimik na distansyang iyon, nagsisimula ang isang hindi inaasahang bagay. Kahit na ang kasal ay nagsisimula ng walang pag-ibig, tunay niyang sinisikap na pasayahin ang babae na ito. Hindi niya inaasahan na magluluto ito o mag-alaga ng bahay. Sa halip, siya mismo ang tumanggap ng mga responsibilidad na iyon. Nanghihiram pa nga siya ng mga libro sa library para hindi siya makaramdam ng kalungkutan o pagkabagot sa paninirahan doon. Ngunit tila wala sa mga pagsisikap niya ang tumatagos sa puso niya. Sa kaibuturan, may mahal pa rin siyang iba, ang lalaking ama rin ng batang dinadala niya. Madalas niyang tawagan ang kanyang kapatid para magtanong tungkol sa kanya at lihim na nagpapadala ng mga sulat, pinanghahawakan ang pag-asang babalikan siya nito balang araw. Di nagtagal bago magsimula ang walang pag-ibig na kasal na ito. Nabunyag na buntis si Olivia Dunn matapos ang isang relasyon kay Edward Brown, isang instruktor ng eroplano ng US Navy na nakalive. Ang kanyang sitwasyon ay nagdudulot ng matinding pressure sa lipunan, lalo na dahil ang kanyang pamilya ay lubos na relihiyoso at pinahahalagahan ang reputasyon kaysa sa lahat. Upang maitago ang iskandalo, mabilis na inayos ng kanyang ama, si Mr. Dunn, ang palihim na pagpapakasal sa kanya. Si Olivia ay ipinadala sa isang liblib na bahagi ng Colorado, kung saan niya nakilala ang isang pari na nagngangalang Mr. Casey sa istasyon ng tren, isang lalaking pinagkakatiwalaan ng kanyang ama. Mula roon, siya ay dinala upang makilala ang lalaking dapat sana ay pakasalan niya, si Ray Singleton. Sa kanilang unang pagkikita, si Ray ay tila kinakabahan at awkward. Malinaw na hindi sanay sa mga sitwasyong tulad nito. Si Ray ay isang tahimik at medyo mahiyain na binata, ngunit kilala siya sa pagiging responsable at malalim na dedikado sa mga pinahahalagahan ng pamilya. Kahit na ang kanyang buhay ay malayo sa maluho, nakatira siya sa isang liblib na lugar ng pagsasaka sa timog silangang Colorado, isang lugar na parang nakahiwalay at kakaunti ang tao. Araw-araw, nakatuon siya ng buo sa pagtatrabaho sa lupang naipasa sa mga henerasyon. Pamumuhay ng simple na nakabatay sa katapatan, pagtitiis, at pagsusumikap. Bago ang kasal, tinanong ni Olivia kung mayroon ba siyang anumang pagdududa tungkol sa pagpapakasal sa kanya. Nauunawaan niya na ang sinumang lalaki ay mag-aalangan na pakasalan ng isang babaeng nagdadalang tao na sa anak ng ibang lalaki. Gayunpaman, sinusubukan niyang maging patas sa kanya at ayaw pilitin siya sa isang bagay na hindi niya sigurado. Ngunit sa hindi inaasahan, si Ray ay lalong naging sigurado matapos makilala siya. Lubos siyang handang tanggapin ang batang dinadala niya at nangakong aalagaan ang sanggol bilang sarili niyang anak. Ang kanyang katapatan ay nakaagaw ng pansin ni Olivia, lalo na kapag hindi niya maintindihan kung paano maaaring lumayo ang sinuman sa isang taong katulad niya o iwanan ang isang batang tulad niya. Sa huli, natuloy ang kasal. Maliit at tahimik ang seremonya. Dinaluhan lamang ng nakatatandang kapatid ni Ray, si Martha, at ng kanyang asawang si Hank. Pagkatapos, dinala ni Ray si Olivia sa kanyang tahanan na mag-isa sa gitna ng bukid. Ipinakita niya sa kanya ang pangunahing kwarto, na dating kwarto ng kanyang mga magulang, at sinabi sa kanya na ito ngayon ay kanya na, habang siya ay mananatili sa isang hiwalay na kwarto. Sa isang punto, napansin ni Olivia na dating nagbabahagi ng kwarto si Ray kasama ang kanyang kapatid. Pagkatapos ay isiniwalat ni Ray na napatay ang kanyang kapatid noong biglang pag-atake sa Pearl Harbor, isang pagkawala na nananatili pa rin sa kanyang buhay. Medyo nakakailang ang kanilang unang pagkain. Sinubukan ni Ray na pagkalmayan ang tensyon sa pamamagitan ng pag-uusap tungkol sa pagdadala sa kanya sa bayan upang makabili ng mga grocery at anumang maaaring kailanganin niya. Nang aminin ni Olivia na hindi siya makapagluto, inako na lang ni Ray ang responsibilidad. Habang mas nag-uusap sila, ibinahagi ni Olivia ang tungkol sa kanyang edukasyon at ang kanyang interes sa arkeolohiya. Natural lang ang daloy ng usapan sa simula, ngunit nang mabanggit niya ang ama ng kanyang sanggol, naging halatang hindi komportable si Ray. Kalaunan, tinanong ni Olivia kung bakit pumayag itong pakasalan siya sa kabila ng lahat. Simpleng sagot ni Ray, na nagsasabing maaaring bahagi lamang ito ng plano ng Diyos. Hindi ito ang paliwanag na inaasahan niya, ngunit pinili niyang huwag ituloy pa ang kanyang ginagawa at hinayaan na lumipas ang sandaling ito. Nang gabing iyon, mag-isa sa kanyang silid, tiningnan ni Olivia ang isang larawan ni Edward na itinatago niya sa loob ng isang locket. Malinaw na hindi nagbago ang kanyang nararamdaman, at sa kaibuturan, umaasa pa rin siyang babalik ito at kukunin siya sa buhay na ito. Kinabukasan, isinama ni Ray si Olivia sa bayan kung saan agad siyang tumungo sa isang pampublikong phone booth para tawagan ang kanyang kapatid na si Abby. Nagtanong siya tungkol kay Edward, umaasang may anumang balita, ngunit sinabi ni Abby sa kanya na walang nakarinig mula sa kanya. Kasabay nito, ginugugol ni Ray ang kanyang oras sa library upang pumili ng mga libro.
Dahil sa interes ni Olivia sa arkeolohiya, humiram siya ng ilang libro tungkol sa paksang ito kasama ang ilan tungkol sa pagiging magulang. Hindi nagtagal pagkatapos noon, sinimulan ni Ray turuan si Olivia kung paano magmaneho ng kanyang truck, at ginagabayan siya sa bukirin na naging bahagi na ng kanyang pamilya sa loob ng mga henerasyon. Sa isa sa mga biyaheng iyon, napansin ni Olivia ang isang grupo ng mga Hapones na Amerikano na nagtatrabaho sa mga bukid. Ipinaliwanag ni Ray na sila ay nagmula sa Camp Amache, isang kalapit na kampo ng internment, at itinalaga ng gobyerno upang tumulong sa pamamahala ng mga bukid dahil maraming kabataang lalaki ang lumalayo upang lumaban noong ikalawang digmaang pandaigdig. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting natututo si Olivia sa buhay sa kanayunan bilang asawa ni Ray. Sinusubukan niyang umangkop sa tahimik at nakahiwalay na kapaligiran at gumagawa ng napagsisikap na kumonekta sa lokal na komunidad, nagsisimba kasama si Ray at nakikipag-usap sa mga tao sa paligid niya. Gayunpaman, sa kaibuturan niya, hinahanap-hanap pa rin niya si Edward at patuloy na nagpapadala ng mga liham sa kanya ng palihim. Sinimulan din niyang subukang magluto para kay Ray, simula sa mga simpleng almusal. Kahit na ang mga resulta ay malayo sa perpekto, pinahahalagahan ni Ray ang kanyang pagsisikap at hinihikayat siya. Sa sarili niyang paraan, patuloy siyang naghahanap ng mga paraan upang mapasaya siya. Sinama niya siya sa isang picnic sa tabi ng lawa, at nang malaman niya kung gaano niya nasisiyahan sa paglangoy, nagsimula pa siyang maghukay ng isang swimming pool malapit sa kanilang bahay para hindi na niya kailanganing maglakbay ng malayo para lang masiyahan dito. Kalaunan, nagpatingin si Olivia sa isang doktor upang suriin ang kanyang pagbubuntis. Tinatansya ng doktor na ang sanggol ay malamang ipanganganak sa bandang Pasko. Sa halip na makaramdam ng excitement, si Olivia ay nabalisa, nag-aalala sa maaaring sabihin ng mga tao, lalo na't hindi pa sila matagal nakasal kay Ray. Ngunit si Ray ay nanatiling kalmado at walang pakialam sa opinyon ng publiko. Para sa kanya, ang mahalaga ay ang kanilang pamilya, at hinihikayat niya si Olivia na mag-focus sa kanyang kalusugan at sa sanggol kaysa sa paghuhusga ng iba. Isang araw, habang naglalakad sa bukid, hindi inaasahang nakilala ni Olivia si Rose. At ang kanyang kapatid na si Florence, dalawang babae mula sa kalapit na kampo. Nagulat siya nang malaman na tahimik silang nag-aaral ng mga paro-paro sa lugar. At humahanga sa kanilang kuryosidad. Inanyayahan niya silang bisitahin ang kanyang tahanan anumang oras. Kinabukasan, tinanggap nila ang alok, at silang tatlo ay mabilis naging madali at kasiya siyang pag-uusap. Sa pagbisitang iyon, nalaman ni Olivia na sina Rose at Florence ay mga estudyante sa universidad bago ipinadala sa kampo. Ang kanilang kaalaman at katalinuhan ay agad na namukuntangi, at nakaramdam si Olivia ng tislap ng pananabik. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang panahon, ibinahagi niya ang kanyang sariling akademikong pinagmulan at ang kanyang pagkahilig sa arkeolohiya. Minsan niya pinangarap na maglakbay sa mundo at galugarin ang mga sinaunang lugar, ngunit ang kanyang buhay ay ibang-iba ang landas, at ngayon ang tanging naiisip niya ay kung ano ang maaaring naging. Kalaunan, ikinwento ni Olivia kay Ray ang tungkol sa kanyang mga bagong kaibigan, ngunit tila hindi ito interesado at itinuro lamang na sila ay mga Hapon. Sa una, inakala ni Olivia na maaaring may kaugnayan ito sa pagkawala ng kanyang kapatid noong pag-atake sa Pearl Harbor, ngunit itinanggi ni Ray na mayroon siyang hinagpis. Ipinaliwanag niya na hindi lang siya sanay na makihalubilo sa kanila dahil halos lahat ng oras niya ay ginugugol sa pagtatrabaho habang abala sila sa kanilang sariling mga responsibilidad. Habang kumakain sa bahay ni Martha, nabigla si Olivia nang casual na magpakita si Ray ng ilang kaalaman tungkol sa arkeolohiya. Lumalabas na binabasa niya ang tungkol dito matapos niyang malaman ang tungkol sa kanyang akademikong gawain at ang tesis na minsan niyang isinulat. Sa sektong iyon, may nagsimulang magbago. Nagsimulang makaramdam si Olivia ng lumalaking init para sa kanya, kahit na hindi pa rin siya sigurado sa kanyang nararamdaman. At nang sinubukan niyang lumapit ng gabing iyon, lumayo siya. Hindi nagtagal, bumisita ang kanyang kapatid na si Abby. Si Abby, na nalulungkot din kasama ang kanyang asawa sa digmaan, ay sinubukang kumbansihin si Olivia na iwan si Ray. Ipinaalala ni Olivia sa kanya ang kanyang edukasyon, ang kanyang mga pangarap, at ang kinabukasan na minsan niyang naisip. Nagmungkahi pa nga siya na gumawa ng kwento tungkol kay Ray bilang isang malupit at mapang-abusong lalaki para lang bigyang katwiran ang paglayo ng iba. Ngunit tumanggi si Olivia. Sa kabila ng lahat, alam niyang mabait si Ray. At sa kanyang mga mata, ito ang pinakadesente na lalaking nakilala niya. Kahit na nasa ilalim ng pressure, hindi niya kayang saktan ito ng ganoon. Ang paninirahan sa isang liblib na lugar ay patuloy na nagpapabigat sa kanya. Ngunit ang kanyang pagkakaibigan kina Rose at Florence ay naging pinagmumulan ng ginhawa. Gumugugol sila ng oras na magkasama sa pagmamasid sa mga paro-paro at pagbabahagi ng kanilang mga iniisip, na bumubuo ng isang tahimik na ugnayan. Isang araw, nang dalhin sila ni Olivia sa bayan, ang reaksyon ng iba ay malayo sa pagtanggap. Nakatitig sa kanila ang mga tao ng may malinaw na pagtutol, hindi nasisiyahan na makita ang mga mukha ng Hapon sa kanila. May isa pang nagbabala kay Olivia na lumayo sa kanila, ngunit hindi niya ito pinansin at piniling lumayo kasama ang kanyang mga kaibigan. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting nasasanay si Olivia sa buhay sa kanayunan kasama si Ray. Sinimulan niyang punan ang kanyang oras ng mga simpleng gawain, paglilinis ng mga lumang webbles at pag-aalaga sa maliit na hardin sa harap ng bahay.
Kasabay niyon, patuloy na naghahanap si Ray ng mga paraan upang mapadali ang kanyang buhay. Nag-install pa siya ng telepono para manatili siyang nakikipag-ugnayan sa kanyang pamilya nang hindi kinakailangang maglakbay papunta sa bayan. Sa loob ng ilang sandali, nagsimula silang magmukhang isang tunay na masayang mag-asawa, halos parang mga bagong kasal na lalong nagiging malapit araw-araw. Isinama rin ni Ray si Olivia upang bisitahin ang puntod ng kanyang kapatid na si Daniel, na namatay sa digmaan. Malinaw na si Ray ay mayroon pa ring guilt sa pagkawalang iyon, ngunit malumanay na tiniyak sa kanya ni Olivia na hindi niya kasalanan, ngunit ang marupok na kaligayahang iyon ay hindi nagtatagal. Isang araw, si Ray ay umuwi na kapansin-pansing masama ang loob. Kahit na naghanda si Olivia ng espesyal na hapunan para sa kanya, ang kanyang pag-uugali ay hindi pangkaraniwang malupit, itinutulak pa ang kanilang aso sa labas dahil sa pagkadismaya. Ang dahilan ay agad naging malinaw. Habang nasa post office, nakatanggap si Ray ng isang sulat mula kay Edward. Napagtanto na palihim na nakikipag-ugnayan si Olivia sa kanya, naiwan si Ray nanginginig. Dahil hindi niya ito kayang harapin, pinili niyang umalis sandali upang linisin ang kanyang isip. Ang sitwasyon ay lalong nagiging masakit nang isiniwalat ng nilalaman ng liham na itinanggi ni Edward na siya ang ama ng batang dinadala ni Olivia. Naguguluhan at nabibigatan sa emosyon, humarap si Olivia kay Martha at sa wakas ay nagsalita tungkol sa lahat. Inamin niya kung gaano siya nalungkot noong una siyang dumating, kung paano patuloy siyang sumusulat kay Edward, umaasang babalik ito kahit na hindi pa ito tumugon hanggang ngayon. Si Martha, na alam na ang katotohanan mula pa sa simula, ay nakikinig ng walang paghuhusga. Palagi niyang sinusuportahan ang kanilang kasal, ngunit naiintindihan din niya ang paghihirap ni Olivia. Malumanay niyang ipinaliwanag na tunay na nagmamalasakit si Ray sa kanya, ngunit kasabay nito, ayaw niyang maramdaman ni Olivia na nakakulong siya. Kung naniniwala pa rin si Olivia na ang kanyang kaligayahan ay kay Edward, hinihikayat siya ni Martha na sundan ang landas na iyon. Anuman ang kanyang pagpasyahan, nilinaw ni Martha na karapat-dapat maging masaya si Olivia. Hindi pa rin sigurado sa tunay niyang gusto, dumalo si Olivia sa isang pagtitipon ng pamilya noong Thanksgiving. Sa sandaling iyon, napagtanto niya ang isang mahalagang bagay. Ang pakikisalamuha sa pamilya ni Ray ay nagturo sa kanya kung ano talaga ang ibig sabihin ng walang kondisyong pagmamahal, at unti-unti nitong binabago kung paano niya nakikita ang kanyang sariling buhay at ang mga pagpipiliang nasa harap niya. Hindi nagtagal pagkatapos noon, sa paniniwalang malapit na siyang iwan ni Olivia, sa wakas ay binuksan ni Ray ang kanyang puso. Ipinahayag niya ang kanyang nararamdaman ng tapat at ibinigay sa kanya ang singsing pangkasal ng kanyang yumaong ina, isang simbolo ng pag-asa na balang araw ay makakatagpo siya ng kapayapaan sa loob niya at hahayaan ang kanyang sarili na maging masaya. Sa una, nag-alangan si Olivia. Sa kaibuturan, pakiramdam niya ay hindi siya karapat-dapat sa pagmamahal at pangangalaga na ipinakita sa kanya ni Ray, lalo na pagkatapos ng lahat ng nangyari. Hindi nagtagal pagkatapos noon, pumunta si Olivia sa kampo upang makilala si Florence, na nagbunyag na mayroon siyang isang lihim na kasintahan na nagngangalang Walter. Siya ay pinaniniwala ang isang gwardya militar na nangangasiwa sa mga bilanggo ng digmaang Aleman. Humingi ng tulong si Florence kay Olivia, umaasa na maitaboy niya sila patimog upang sila ay makapaglaan ng ilang oras na malayo sa kampo. Ngunit nang sa wakas ay makilala ni Olivia si Walter, may kakaiba sa pakiramdam. Mula sa paraan ng kanyang pagsasalita, mabilis niyang napagtanto ang katotohanan. Hindi siya isang gwardya, kundi isang bilanggo ng Aleman na nakatakas. Ang uniforme na kanyang suot ay ginawa ni Florence, gamit ang kanyang mga kasanayan sa pananahi upang itago siya bilang isang sundalong Amerikano. Nauunawaan ang panganib ng sitwasyon, agad na binalaan ni Olivia si Florence tungkol sa panganib. Ang pagtulong sa isang nakatakas na bilanggo ay maaaring magdulot ng malubhang kahihinatnan, maging ang mga paratang ng pagtataksil. Matapos ihatid sina Rose at Florence malapit sa Camp Amashi, gumawa si Olivia ng isang hindi inaasahang desisyon. Sa halip na agad na ibalik si Walter sa kanyang bahay at sinabihan itong magpalit ng damit ni Ray. Pagkatapos ay tahimik niyang, iniwan ang mga susi ng truck malapit sa pinto. Binigyan siya ng pagkakataong gamitin ang sasakyan at tumakbo. Ang hindi alam ni Walter ay sira ang gauge ng gasolina. Ipinapakita nito ang isang puno na tangke, ngunit sa katotohanan, halos wala ng laman ang truck, at hindi pa siya nakakalayo bago ito tumigil. Nang makaalis na si Walter, mabilis na tinawagan ni Olivia ang pulisya at iniulat na ang kanyang truck ay ninakaw ng isang nakatakas na bilanggong Aleman. Kasabay nito, humingi siya ng tulong sa isang doktor habang nagsisimula na siyang makaramdam ng mga unang palatandaan ng paghihirap. Upang maalis ang anumang bakas ng nangyari, sinunog niya ang uniforme na suot ni Walter. Kasabay nito, itinapon niya ang kanyang locket sa apoy, ang na naglalaman ng litrato ni Edward. Ito ay isang tahimik ngunit makapangyarihang sandaling habang binibitawan niya ang kanyang nakaraan at lahat ng bagay na nakatali dito. Habang humuhupa ang apoy, bumalik si Ray sa bahay. Sinabi sa kanya ni Olivia na malapit na ang sanggol. Matapos dumaan sa paghihirap, nanganak si Olivia ng isang sanggol na lalaki. Binago ng sandaling iyon ang lahat sa pagitan nila. Sa unang pagkakataon, lubos nilang kinilala ang mga damdaming lumalago sa lahat ng panahon, at ang kanilang koneksyon ay naging totoo. Pagkalipas ng ilang buwan, ang kanilang buhay ay mukhang ibang-iba.
Si Olivia ay naglalakad ng magkahawak kamay kay Ray habang buhat niya ang kanilang anak, na pinangalanan nilang Daniel, bilang parangal sa kanyang yumaong kapatid. Magkasama, nagsimula sila ng isang bagong kabanata, kahit nagsimula ng isang maliit na paghuhukay sa arkeolohiya sa kanilang lupain. Isang tahimik na senyales na si Olivia ay sa wakas ay nakahanap na ng lugar kung saan siya nabibilang sa isang pamilyang parang buo. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood, kaibigan.